Pagkatapos hingin ni Luis sa mga bituin ang kaligayahang hinahanap, kanya namang nakilala ang babaeng bibihag sa puso niya. Ang isang simpleng dilag na anak ng isang hardinero. Ang misyon naman ngayon ni Luis, ang mabingwit ang puso ni Dama. Araw-araw, lagi niyang ipinapakita at ipinadarama ang kanyang nararamdaman para sa mahiyaing dalaga. Ang kagandahan mo ay tulad ng isang bulaklak. Natural, simple, at pusilak. At pati ang halimuyak mo ay kaaya-aya. Tulad ka rin ba ni Marita na gumagamit ng pabango mula sa Europa? Naku, senyorito, wala akong ginagamit na pabango. Sabi ng ina ko nung siya'y nabubuhay pa, ipinanganak na akong may halimuyak. At tuwing ako'y masaya, lalo itong nangingibabaw. Gaya ngayon, halimuyak mo lang ang aking nalalanghap. Ibig sabihin ba ay masaya ka sa aking piling? Senyorito! Pakiusap, Luis ang itawag mo sa akin. Oo, Luis. Mula noon, ay nawalan na ng gana sa ibang bagay si Luis. Si Damang naging laman ng kanyang isip. Bawat oras, bawat araw. O Dama, ika'y hulog ng langit sa akin. Mula nooy naging madalang ang pagsama ni Luis sa mga dati niyang kaibigan. Ngunit para sa kanya, hindi ito kawalan. Dahil ang buhay niya ngayoy nagkaroon ng kabuluhan. Para sa'yo, Dama. Hindi mo na ako kailangan dalhan ng bulaklak araw-araw. Malaking abala to sa'yo. Senyorito, sa dami ng bulaklak na binigay niyo kay Dama, pwede na nitong punuin ang aming kubo. Buong puso kong minamahal si Dama. Sumasang-ayon ka ba na kami magpakasal? Ibinibigay ko ang aking basbas, senyorito. Maaari niyo pong pakasalan si Dama. Mabuhay ang bagong kasal! Sukdulan ng tamis ang mga pangakong binitawan ni na Luis at Dama. Nakakaumay. Pero gaya ng anumang bulaklak na kay tamis ng amoy sa simula, ito'y nabubulok din at sumasangsang.